Magandang araw po sa inyo mga banateros at eto na nga pag-uusapan na naman natin ng bagong issue at malupit po ito talaga kasi bakit to? Meron hong revelasyon si Congressman Marcoleta. Meron po siyang ibinunyag tungkol po dito sa Kamara. Naku, grabe talaga. Grabe talaga itong bagong revelasyon na ito dahil alam nyo, ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte na dalawa lang ang nagdidesisyon sa Kamara at mukhang sinisigundahan ni Congressman Marcoleta yung kanyang sinasabi at talaga nga namang meron ata, di umano, allegedly, nangyayaring hocus-pocus diyan sa budget deliberation. Ngayong taon na ito, alam mo, grabe kasi yung kanilang pagiging greedy, kaya na lang din nabubuking ho sila. Eto, panoorin ho natin si Congressman Marcoleta. Congressman Marcoleta, bumibinggo ka na sa akin, ha? Ang dami mo ng sapul na mga pahayag. At grabe nga naman yung mga sinasabi ngayong pagkakataon na ito dahil tipong ikaw lang talaga ang talagang matapang na bumabangga dito sa dalawang peking Panginoon sa Kamara. Ikaw lang. Yung iba, tuloy-tuloy lang ang paghimod ng puwit. Ay, wag naman puwit, banatbay. Tumbong na lang. Kasi yung mga tapang-tapangan dyan sa Kamara, kala mo kung sino matatapang? Ang tatapang lang sa mga resource person. Ang dami dyan mga tapang-tapangan lang sa resource person. Naninindak, naninigaw. Pero yung totoo, pagdating sa paninindigan, wala. Halik sa tumbong ng kanilang dalawang peking Panginoon. Pangalanan nyo nga yung dalawang peking Panginoon dyan sa Kamara. Oy, kayong mga congressman na humahalik sa tumbong nitong dalawang Panginoon dyan sa Kamara, kamusta naman yung mga dila ninyo? Nangingitim na ba dahil sa kakahalik nyo sa mga tumbong nitong dalawang to? Grabe. Kaya kayo ganyan napapaghalataan yung tapang-tapangan ninyo, wala. Gayahin nyo ito si Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta. Pasok. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sanang mga pagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan. Sandali. Magkano yon, Congressman Marcoleta? 6 trillion po ito, mga kababayan. Hindi ho ito bilyon. Hindi nakakasya sa calculator yan Try ninyo yung trillion sa calculator. Hindi na ho kasya doon. Alam nyo, subukan ninyo i-compute yan dyan. Mahihirapan na kayo i-compute yan dyan. Alam mo? Grabe Diyan mo makikita yung napakalungkot na katotohanan. Malungkot Alam mo bakit malungkot? Kasi sobrang lungkot po niyan dahil yung pera na yan, galing po yan sa pinaghihirapan natin. Pera po natin yan, 6 plus trillion. Galing po yan sa pawis ko,
pawis nyo, pinagsama-sama, di ang bantot ano. Galing yun doon at yan ngayon ang ginagamit at ginagasta ng Kamara. Alam mo, wala naman sanang problema eh. Kahit gaano pa kalaki yan. Pero kung ganyang kalaki tapos hindi naman natin nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno, wala ho tayong napapala, masakit sa puso. Trilyon ho yan. Habang tayo nagpapakapagod, nagbabayad tayo ng tax, nagpapakapagod sa bawat sahod natin, kinakaltas na yun, matik na yun. Ha? Mantakin mo, naghihirap kayo, wala kayong pagkain, wala kayong sapat na tirahan, komportableng tirahan, tapos komportableng at masarap na pagkain. Yung Kamara ay ginagastos lamang para sa sarili nilang pangangampanya. Sige, sige. Isiwalat mo, Congressman Marcoleta. Nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukha. Grabe kung this time 6.3, di ba? Yung nakaraan ay 5.2 trillion. Nako po. Naramdaman nyo po ba yun? Hindi naramdaman nyo po ba yun? Yun yung nakaraan, 5.268. Ngayon po 6 plus trillion, di ba? Ayan ang pag-uusapan dito ngayon, magkano? Grabe grabe. Tapos hindi ho natin nararamdaman. Pakinggan. Ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin Abay, bago na, no? Bago na talaga ang patakaran ngayon. Bawal na magtanong, ha? Ang bira, oo. Hindi na pwedeng magtanong yung majority, baligtad. Ang pwede na magtanong yung minority. Sino yung mga yun? Yung mga komunista. Mantakin mo yung mga komunista, pwede na silang magtanong ngayon. Etong mga supposedly quote-unquote ay majority ay hindi pwede magtanong. Grabe. Bago, sabi nga ni Congressman Marcoleta, ito po'y bagong tradisyon na naman na hindi sinusunod ng pamunuan ng Kamara. Kaano ba yung unang tradisyon na hindi sinunod? Yung pong binibigyan ng courtesy o cortesia yung Office of the Vice President pagdating sa budget, di ba? Dati, pwede ho, alam mo yun, what's the budget, di ba? Minumove na, move for na kagad. Wala nang tanong-tanong. Ngayon, porket naging oposisyon, si Pangulo tuloy, hindi, sa bagay, mas bagay naman, Pangulong Sara Duterte. Hindi, totoo naman. Porket oposisyon na si Vice President Inday Sara Duterte, siya na po ay sobrang binabatikos sa budget, inuusisa. Noong mga nakaraang taon nga daw, di ba? Sino pa ang nag-move na na kagad yung budget? Walang iba kung hindi ho si Sandro, yung anak ho ng presidente. Ngayon, grabe ho.
Ang kakapal na mga muka nung mga nagtatanong sa kanya na ang gamit-gamit na apatatos o yung sapatos ay grabing kamahal. Bag, 1,000,000. Relo, 1,000,000. Ang kakapal na mukha magtanong ng di ba, ng kesyo dapat maging transparent. Oh, di ba? Kaya lang, alam mo, itong nagtatanong sa kanya kay BP Sara Duterte ng patungkol sa budget, kahit anong suot ng mga mamahalin ng relo, bag, mukha pa rin ampas lupa. Hindi kasi alam mo, yung class, hindi ho yan nabibili. Oo, kahit sa totoo lang yung class, hindi mo nabibili yan kahit mag-shoot ka ng sobrang ganda at mamahalin dyan. Kung ikaw ay talagang balasubas, balasubas ka pa rin. Kung ikaw ay hampas lupa, kahit ano suotin mong di bagay. O, di ba? Bakit ba natin pinupuna yun? Hindi, kasi sinasabi lang ho natin yun. Kasi sila ho yung mga hipokrito. Sila po yung mga double standard. Kumakapo na sila sa Office of the Vice President na kesyo ganire. Kesyo meron pa silang spoil na ganyan. Sino ba ang mukhang spoil sa inyo? Porket maganda lang si BP Sara Duterte, maputi, matangkad, spoil na. Porket kayo dugyot, maitim, at saka mukhang gusgusin, hindi kayo spoiled. Hindi ganun ang usapan dyan. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Yun ang tradisyon. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng majority ngayon, pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Grabe. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Grabe naman yun. Talagang, bakit hindi nyo pinapayagan si Congressman Marcoleta? Di ba? Porket magtatanong lang. Alam mo, ito sinasabi nating napaka-hipokrito ng leadership ng Kamara. Napaka-hipokrito. Actually, may revelation nga dyan yung idol nating si Ted Filon . Bakit? Meron siyang kinausap na komunista. Sabi niya doon, tinanong niya, kung yung mga departamento ng ating bansa, di ba, yung mga sekretary, tinatanong ng Kamara kung saan ginagamit ang pera, kayo bang mga congressman, sino ho ba ang nagtatanong sa inyo? Wala akong masagot yung komunista. Ang sinasabi niya, meron kaming internal auditor, kayo lang yun . Internal auditor nyo, pwede nyo diktahan. It should be separate body. Tama, mali. So that magkaroon ng check and balance. Di ba? Ganun lang kasimple yun . Pwede nyo ba sabihin, pwede ba nating i-justify na, halimbawa, Office of the Vice President, hindi, wag nyo na kaming tanungin. Bakit? May internal auditor kami. Meron kaming internal auditor. Kami nang bahala sa pag-audit sa sarili namin. Hindi, di ba? Pag ginanin nyo siguro ni Vice President nyo, magagalit kayo. Pero kayo, Pag tinanong kayo, sino nag-audit sa inyo? Sino ang pwedeng magtanong at magbusisa ng budget ninyo? EOU. Sino ang pwedeng magtanong sa inyo? Wala. Internal auditor. No, wala na masagot, internal auditor na. Di ba? Ganun kayo ka-hypocrite. Ganun kayong mga double standard na mga animal dyan sa Kamara. At eto naman, si Congressman Marcoleta, kung kailan siya ay may karapatang magtanong. Dahil remember, equal sila dyan . Hindi naman porket representante ka lang ng party list, hindi ka na equal do sa district congressman. Hindi . Remember, we should respect
every congressman na magtatanong patungkol sa budget. Bakit? Kasi they are representing people. May boto sila, nire-represent po sila ng taong bayan. Ibig sabihin ng representante ka, yun yung tao na para magtanong eh. Nire-represent mo sa kanyang yung kanyang party list. Oh, bakit ayaw ninyong pagtanungin? Ganyan kayo kawalang niya talaga eh. May tinatago kayo? Kasi ang alam ko yung mga asawang ayaw magpatanong. Yung galit-galitan. Pag umuwi, wala. Pag umuwi, di ba, pasigaw-sigaw na mga asawa dyan. Ayaw, tatanong nga, bakit ba? Ano problema? Basta ito na yung sahod ko. Yung mga pasigaw-sigaw na ganyan. Kunwari lang yan. Tapang-tapangan. Pero sa totoo lang, may tinatago yan kaya ayaw magpatanong. O, ganyan ba? Ganyan ba kayo? Kaya ayaw ninyo pa hayaan si Marcoleta na magtanong sa inyo? May tinatago kayo? Oo. Yung dinagdag ninyong 1 trillion, saan napunta yun? Yung mga insertion nyo, yung mga dinadagdag ninyong budget na wala naman sa hiningi ng departamento, wala naman sa plano at inalat ng DBM. O, natapos in-insert lang ninyo. Ba't ayaw ninyong hayaan magtanong ang ibang congressman? Bakit nyo binaban ng pagtatanong ito si Marcoleta? Ay, kayo. Obvious na kayo, ha? Obvious na kayo. Talagang winawalang yan nyo na yung pera ng taong bayan, ha? Kailangan sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po ay nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung benepisyaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Nako, grabe. Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Grabe. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito. Sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, ayaw. Hindi kami pinagtatanong. Ay, grabe naman yan. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo nung batas na yon. Hindi umuusad. Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission. Sino ba yun? Walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Sino ba yung yung secretary doon sa anti-poverty? Yung advisor doon. Sigurado ako bobo yun. Sigurado ako bobo yun. Bakit? Lalo tayo naghirap eh. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung matalino yung advisor na yun, hindi sana hindi tayo naghihirap. Lalo tayo naghirap eh. Sa madaling salita, bobo. Bobo. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa, ay hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot.
at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Grabe, alam mo. Matindi na talaga. May martial law na talaga. Ako, naniniwala ako may martial law na nagaganap eh. Bawal nang magtanong eh. Bawal na magtanong, bawal na mag-criticize, bawal na mag-against sa gobyerno or else gagawan ka ng kung ano-anong kaso, iuugnay ka sa kung saang anomalya. Ito naman sa pagkakataon na ito ay hindi ka papayagang magtanong. Ako, tingnan nyo. Ito lang pustahan tayo, magkakaroon ng darating ang panahon na magkakaroon ng kaso ito si Marcoleta. Iuugnay ito. Gagawan to ng iskandalo. Kasi ganyan sila eh. Pag kinontra mo, gagawan kanila ng eksena. Gagawan kanila ng skandalo. Gagawa sila ng script na, alam mo yun, para doon dungisan ka. Mga ganyan ang ginagawa nila eh. Napakawalang niya, di ba? Ewan ko lang kung kakayanin nila ito si Congressman Marcoleta. Tandaan natin Itong si Congressman Marcoleta, pagkaalam ko talagang suportado ito ng iglesia. Hindi ko alam pero kita naman natin lumalabas po ito sa kanilang parang channel. Talaga nga namang balita ko lang naman po yun. Talaga pong respetado ito sa iglesia. At kaya na nga naman malakas ang loob nito dahil suportado ho ito ng iglesia. Hindi ho natin alam kung baka naman, ewan natin baka naman dahil sa ginagawa ni Marcoleta na ito, ang gigipitin naman ay INC. Di ba? Kasi ginawa na nila ng halimbawa yung KOJC. So ibig sabihin kaalyado ka ni Duterte Sige. Ikaw ang gawa namin ng kung ano-anong kaso. O ito naman ngayon, kaalyado ka ni Marcoleta Ikaw yung ni Marcoleta gawan ka namin ng istorya. Ewan ko kung kakayanin din nila ito dahil tandaan natin ng INC nagba-block voting po yan. Kaya nga alam nyo mga kapatid natin sa INC, pag binastos o kaya pagka ginawa ng kung ano-anong script o pagbibintang dito kay Congressman Marcoleta, alam nyo na sa 2025 yung Senate slate ng administrasyon nito. Ilagay nyo sa kangkungan. Hindi ako kaya nga ito lang tanong ko lang naman po ito. Hindi ko sinasabing ito ang totoong nangyayari. Ako'y nagtatanong lang. Hindi kaya ito na ang simula ng pagtutol? Kasi meron talaga ako mga kilala. Ayoko na lang banggitin. Meron ako mga kilala na tutol na sila sa mga nangyayari sa gobyerno. Pero hindi kasi sila yung yung lantarang nagsasalita na sa mga pangyayari sa gobyerno. Hindi sila ganon. Usually, ang INC pumapasok lang yan during the last day before the election. Doon lang sila naglalabas ng kanilang hindi ko alam kung anong tawag nyo doon para sa kung sino iboboto, di ba? Pero hindi kaya si Marcoleta na yung para bagang kanilang, alam mo yun, kanilang sinusuportahan na magsalita para isiwalat ang mga baho ng gobyerno na ito. Hindi na rin ho kaya sila nakakatiis at pinadadaan na lang ho nila sa kanilang membro na nasa kamara. Hindi ko ho alam Pero tingnan natin. Sa tingin ko medyo mabigat itong paratang ni Congressman Marcoleta. Di ba? Na hindi pinapahintulutan, questionin ang budget, lalong-lalo na yung pagbibigay sa mga Pilipinong nangangailangan. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa.
Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalataya, ang paniwala sa Diyos. Na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas, ilaban po natin ang katwiran. Salamat po. Yan naman, Setyembre. yan naman ang gusto ko kay Congressman Marcoleta. Laban lang. Alam mo, mabigat eh. Alam mo kung bakit? Alam ko yan eh. Tayo, biktima tayo. Biktima tayo ng injustice. Ika nga eh. Biktima tayo ng injustice. Pag lumabang ka, yayariin ka ng kaso. Biktima tayo dyan eh, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahirap po yung lumaban sa gobyerno ngayon. And yet, si Marcoleta nanindigan. Okay? At ang nakakagulat dito, ito lang Ang nakakagulat po dito mga kababayan, alam nyo kung ano? Gusto nyo malaman kung ano? Sa kahit sa gitna ng mga ganyang pagtutol ni Marcoleta sa gobyerno, di ba? Sabihin natin, baka bumaba ang ano nito, ang kasikatan ni Marcoleta. Hindi ho. Lalo kumangat. Ito, papakita ko. Ayan o. Kita nyo? Ayan o yung 2025 top senatorial candidates ng Tangere. September 9 to 13, 2024. Margin of error, 1.96. Ibig sabihin, pwedeng umangat. Nakikita nyo dyan yung sa number 12. 31 siya. So, kung may margin of error of 1.96, pwede pa siyang maging 11 instead of 12. Kaya nga ako mga kababayan, kung ako sa inyo, ikampanya natin to si Congressman Marcoleta. Matapang na tao ito. Ako, isang beses ko pa lang ito na-interview, pero gusto ko sana uling ma-interview ito. Nawala ko lang yung contact number ko dito eh. Kung may nanonood man po sa kampo ni Congressman Marcoleta, nais ko po sanang ma-interview si Kong. Dahil hindi ako bumitaw sa galing nitong maman to eh. Ako bilib ako sa maman na to eh. At saka gusto ko nga malaman bakit last minute siya po ay bumitaw sa Senate slate ni Marcos noon. Di ba? Yun ba'y pahiwatig na may nakita siyang hindi maganda? Bakit? Bakit siya bumitaw doon? Last minute. At the same time, kasi maraming haka-haka nun eh. Kaya bumitaw yan, gagawin sekretary yan. Kaya ganito. Pero di naman siya ginawang sekretary. Ibig sabihin, hindi totoo yung haka-haka na yun. So, ibig sabihin, may mga iba pang dahilan kung bakit siya bumitaw. Hindi natin alam. Tapos ngayon, patuloy na umaangat ang kanyang pangalan at saka yung ratings niya. Kasi, ito kung talagang backup ng taong bayan, ito pong administrasyon na ito, di sana bumagsak ng todo-todo si Marcoleta. Hindi. Di ba? Bakit naman yung iba nandyan sa loob? Alam mo, pag may pera talaga, madali talaga makapasok. Lalo na yung epal-epal dyan. Hindi ako sana lang. Sana lang mawala na to si Abalos dyan. Mawala na si Abalos dyan, tsaka si Tolentino. Diba? Kasi walang espasyo. Walang espasyo sa Senado ang balimbing. Walang espasyo sa Senado ang walang paninindigan. Kasi dapat ang Senate is a check and balance sa executive branch. Kung puro sip-sip ang nandyan, patay tayo. Patay tayo pag puro sip-sip. Kung nandyan si Abalos at saka si Tolentino, wala na. Tapos, hinaluan mo pa ng kadiliman. Anong kadiliman banat mo? Number 8. Magdadala lang ng kadiliman yan dyan. Kasi naalala ninyo doon sa Makati. Di ba? Anong nangyari sa Makati? Kahit sila magkakapatid, nag-aaway-aaway. Ang dala-dala lang niya, kadiliman. Di ba po? So, sana lang. Ewan ko kung ano talagang siste dyan sa bakit ganito ang lumabas na top senatorial candidates. Pero gayon pa man, ang importante nating maunawaan dito si Marcoleta ho. Naging 12. Again, wala po akong personal na ugnayan kay Congressman Marcoleta. Although na-interview ko siya dati, pero ngayon wala ho akong contact dyan. Sana lang. Kasi kailangan natin ng ganitong klaseng congressman.
yung kailangan nating senador, yung merong prinsipyo, yung independent mag-isip, hindi yung takot bumangga sa gobyerno, hindi takot bumangga sa executive branch. Kasi kung takot din naman palang bumangga sa executive branch at halikpit lang naman sa executive branch, paano magkakaroon ng check and balance sa ating gobyerno, di ba? Mangyayari niyan, sipsipan lang ng tumbong yan. Didila lang sa tumbong ng mga nakaupong gobyerno. Dapat hindi ganun. Di ba? Dapat talaga merong oposisyon. Katulad ni Congressman Marcoleta o yung alam mo yun, hindi naman po siya maka Duterte, maka Marcos. Hindi po siya ganun eh. Independent. Importante yun eh. Kailangan natin magkaroon ng independent thinker pagdating sa Senate. Kaya okay ako dyan. Okay ako dyan kay Congressman Marcoleta. O syempre, nandyan si Pangulong Duterte. O, di ba? Nandyan si Bongo. Ayan, si Senator Bongo. O, iba pang mga kandidato dyan. Sana lang mga kababayan. Ano natin yan? Ikampanya natin. Kasi mahirap, mabigat. Sigurado ako mabigat siyang laban ni Marcoleta na sa Senado. Kasi meron niya ako isang kilalang congressman dyan eh. Dalawa pala yung kilala kong congressman na maka Duterte nun. Ngayon, binabanatan si VP Sara Duterte. Yung isa naman, binabanatan si Roque. Pero tong dalawan to, parehong maka Duterte noon. Pero alam nyo kung bakit ngayon binabanatan si VP Sara Duterte at si Spokes Roque? Dahil sa ganito. Kailangan nila ng budget sa pangangampanya. So, sumisip-sip sila dun sa Panginoon nila. So, hinahalikan nila yung tumbong ng Panginoon nila. Yung dalawang peking Panginoon, hinahalikan nila ngayon para talaga magkaroon sila ng budget. Kasi, ang balita ko talaga dyan, meron akong mga kaibigang congressman dyan, kailangan makita ka daw na bumabanat sa mga kaalyado ni Duterte o di kaya kay Duterte para madagdagan ng budget mo. So yung iba, kahit sila ho'y dati maka Duterte, ngayon, binabanatan nila mga Duterte at mga kaalyado niya. Bakit? Dahil sa pera. Alam naman natin kailangan ng pera pangangampanya para ma-re-elect. So kailangan nila, di ba? Ng pera para sa di ba? Kaya sila tahol ng tahol parang chihuahua. Kasi na yun. Gago! Oh, tahol ngayon parang chihuahua. Oh, di ba? Oh, ay, nako, grabe. Kawawa naman ang bayan natin. Bakit? Nakadepende tayo sa peking Panginoon. Gago! Kaya ganyan sila makabanat sa mga Duterte. Nako, hindi maganda yan. Kaya nga nakakabilib kay Congressman Marcoleta kasi pinagtanggol niya talaga si VP Sara Duterte. Anong katumbas nun? Walang budget. Wala kang budget. Aasa lang siya sa taong bayan. O, kaya nga tayong taong bayan, tulungan natin yung mga ganitong mga congressman na sabi nga nila may yagballs, di ba? Tulungan natin yung ganito. Ikampanya natin na kahit walang bayad, ikampanya natin kasi importante magkaroon ng mga ganitong senador yung may yagballs, hindi yung halikpwit sa tumbong dun sa kanilang Panginoon. Tulungan natin to si Congressman Marcoleta na maging senador. Ay ako, sarili ko lang ito. Sarili ko lang naman po ito. Okay? So maraming salamat po sa susunod uli. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng